Ramir Boulder po, naritong muli. Ito na po ang mainit na update, ano? Ayon po kay Congressman Libeste, ano? Ah, malaki ang mga tinatanggap daw po ng mga kongresista sa travel allowance. Biro mo, ito pala ay umaabot ng 18.5 billion o sa ilang reports, ha? Para sa 2026 matapos madagdagan mula sa orihinal na Proposal National Expenditure Program o NEP na mas mababa. Ang pagtaas na ito ay ito halimbawa ay bilyong spike sa MOOE ay napupunta sa mga items tulad ng travel allowance, excuse me, representation expenses, communication, professional services, consultant, confidential and at intelligence fund, extraordinary expenses. Ano po? Uh, ang 1.5 na binabanggit po rito ni Congressman Libeste ay ay porsyento segment na ipinalabas noong January 22 o paligid nito ay tumutukoy sa travel allowance portion mula sa maintenance and other operating expenses MOOE ng House of Representatives para sa 2026 national budget. Napakalaki po. Kaya pala ang daming nagkukumahog na maging congressman, ano? Ang daming gustong maging politician sapagkat bukod sa mga nananakaw nila, ang lalaki pa ng kanilang mga travel allowance, ha? Ang lalaki ng kanilang mga sweldo, biro mo 300,000 ang sahod mo sa isang buwan, ha? Bukod doon may allowance ka pa, ha? Hindi mo magagalaw yung sahod mo doon lang sa kung yung allowance ang pinagbasihan, ano? Hindi mo kayang hindi mo magagalaw yung sahod mo bukod sa yung sahod mo na 300,000, mayroon ka pang ah, allowance buwan-buwan, travel allowance portion mula sa maintenance and other operating expenses, MOOE. Ha? Napaka yaman talaga ng mga congressman. Bukod sa kanilang malalaking sahod at malalaking allowances, mayroon pa silang mga ninanakaw. Ha? Mayroon kagaya ng kickback, ha? Contractor, walang kabusugan. Ano po? Nakita nyo na yung sobrang gahaman ng ating mga politiko, mga politician, ha? Sa 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 Senado, ganyan din ang style. Pakinggan po ninyo ang balita. Pagkatapos batikusin ng 2 million pesos na December bonus, binanatan naman ngayon ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang travel allowance ng mga kongresista. Sa kanyang press briefing sa Kamara ay ibinunyag ni Leviste na may humigit kumulang sa 1.5 bilyong piso ang travel allowance ng mga 1.5 billion ang pinag-uusapan po rito na travel allowance mga kongresista. Ibinunyag po nito itong si Libiste na to. Kaya pakinggan nyo ang kanyang sinasabi, mukhang napipiko na po siya dahil nga sa pagbanat sa kanya ng mga vlogger na di umano ay pinapatahimik daw po siya. Wow. kongresista mula sa Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE ng House of Representatives. Tumatanggap din anya ng sweldo ang mga ito kahit walang sesyon at ang iba sa mga kongresista ay nasa abroad. Pero mo, kahit pala walang session, may sahod sila. Monthly. Walang putol yun, walang kaltas yun. Kahit nandun sila sa ibang bansa, nagpapasarap sila sa ibang bansa, tuloy-tuloy yung kanilang sahod dito, walang putol. Bukod pa, sa mga
mga nagtatanggap nilang mga allowances. Ang laki talaga. Kaya ang daming nagkukumahog na maging congressman. Sobra palang laki ng pera dyan. Hindi nila alam, sa sobrang laki ng tinatanggap nilang pera, epekto doon sa mamamayan. Halos walang makain. Yung nasa laylayan ng ating lipunan. Wala eh. Ganun talaga yung sistema dito. Alam nyo kung bakit? Nasa constitution po natin yan eh. Yung constitution natin, marami talagang depekto. Kaya marami pong mga nagnanakaw, nangungulimbat, na mga senador at mga kongresista, na sila ang yumayaman. Pero yun mga ordinaryong mamamayang Pilipino na nasa laylayan, halos walang makain. Nakita po ninyo yung pagkakaiba? Wala silang nagagawang programa para sa mahihirap. Puro lang sila sa pansarili nila. Travel dito, travel doon. Alam nyo? Talagang nakakadismaya. Nakakapang-init ng ulo. Hindi ko alam kung anong mapapamura ka na lang sa galit ito. Sa galit mo dito sa mga kongresistang to, no? Bukod sa magnanakaw na ang lalaki pa ng sweldo, magnanakaw pa sila. Terrible. At alam niyo ba, maraming mga congressman ngayon. Dito ko na nakita ang nagtaas ng boses dito. Napikon na po talaga ito si Libiste dahil wala pong halos lahat po ng balita ngayon, siya yung laman. Tinitira siya ngayon ng kapwa niya congressman dahil nga sa kanyang paglalabas ng mga bulok, ng mga kabulukan sa mismong loob ng kanyang tahanang House of Representatives. Ay abroad, para sa mga conference. Baka mas marami pa sa nakaraang mga linggo ay nasa conference. At baka mahigit kumulang 1.5 billion pesos ang travel budget sa 18.58 billion pesos na MOOE ng Kongreso. So, in answer to your question, anong gusto ng mga vloggers? Manahimik na ako at kumuha ko ng 2 milyong pisong MOOE para sa aking mga district requirements at humingi ng extra pa para sa aking travel allowance? Bakit hindi na lang nating tignan ang paggastos ng travel allowance ng mga kongresista? Alam niyo, sa puntong ito, maganda yung kanyang sinasabi dahil nga ito'y makakapagbigay linaw sa mga kalakaran dyan sa loob mismo ng House, House of Representatives na mga magnanakaw at mga mangungulimbat bukod sa kanilang napakalaking mga allowances at mga sahod. Talagang nakakapag-init ng ulo. Nakakapag-init talaga ng ulo. Lalo-lalo po sa nakaraang buwan. Alam nyo, sa totoo lang, hindi po ako makalibiste. Pero nakikita ko yung nilalabas po niya ay tama lang na ilabas niya itong mga ito. Nung mga kapirahan dyan na yung mga paggastos ng sobra-sobrang luho. Talaga. Mga asawa ng congressman na mga maluluho. Talaga nakakapang-init ng ulo. Na walang pasok pero may sweldo at MOE pa kami. Tila napikon kasi si Leviste sa mga pag-atake sa Nakita niyo facial expression niya po rito, napipiko na po siya dahil nga sa mga pag-atake sa kanya ng mga vlogger, na siguro ito yung mga kakampi ng mga vlogger na kakampi nitong mga ini-expose niyang kasamahan niya dyan sa Congress. kanya ng umano'y mga admin bloggers Admin na nagsabing manahimik na lamang siya. Para sa akin, hindi dapat siya manahimik. Dapat niyang ibulgar yan. Upang maputol na lahat ng yan. Yung lahat ng mga kabulukan dyan sa Congress at dyan sa Senado, kung mayroon man. Yan, sigurado ako talagang maraming bulok dito sa Congress. Sa Senado, ganun din. Kaya nga, yung isang bulok dyan sa Senado, nananahimik na lang. Kilala nyo siguro kung sino yun. Gusto kong
ay yung gusto kong ipaliwanag sa inyo. Ano? Itinanggi rin nito ang aligasyon na planong tumakbo sa mas mataas na posisyon. Anong gusto ninyo? Ang Congressman na tahimik? Dahil alam naman ng House Media, sa karaniwang araw sa Kongreso, baka wala pang 30% ng Kongreso ay in attendance sa session. At ang payo nga sa akin ay manahimik na lang. I just cannot stand by and see corruption happen that I have knowledge of that I will not expose. But that ang pinaka-funny na point is pag may mga nagkikriticize sa akin dahil ako ay nagsasalita, dahil ang ibig sabihin pala, ang gusto nila, ang congressman na hindi nagsasalita. Si Leviste ay laman ng mga balita dahil sa pagsiwalat ng Ito na po ngayon talaga ang sa akin po, para sa akin, itong mga sinasabi po nitong si Libeste ay tama lang. Tama lang na ilabas niya lahat. Ang mga kabulukan. Sapagkat ang kanilang sinasahod ay nasa sa mga tax natin. Ha? Pera ng bayan ang ginagamit nilang pampasahod dyan. Lahat ng mga empleyado ng gobyerno, congressman, senador, ha? Lahat ng mga kabinete, lahat ng mga tauhan, ha? Taxpayers money po ang ginagamit na pangpasahod dyan. Kaya tayo, may karapatan tayong malaman lahat. Ano? Mukhang ito ay bahagi ng isang controversial na pagbubunyag o critical sa Kamara. No? Ito nga, itong January na to, base sa mga binunyag ni Batangas Representative Leandro Libeste, no? Na napakalaking pera. Napakalaki talaga.